James! Tawag ni Jenna rito. Nang gumising siya ay wala ito sa tabi niya. Kaya nag-alala siya. Ni hindi ito nag-iwan ng note kung saan ito pupunta. Bumangon siya at pinilit na ilakad ang bahagyang namamagang paa. Nang sumilip siya sa bintana ay maganda na ang panahon. Hindi nagtagal ay pumasok ito sa gate, may dalang basket. James, nandito ako! Sigaw niya. Nakangiting kinawayan ito. Huwag kang aalis dyan, hintayin mo ako, anito. At dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto. Halos mabitawan na nito ang bitbit na basket. Humahangos na nilapitan siya nito. Bakit tumayo ka agad? Hindi mo pa pwedeng basta-basta igalaw ang paa mo. Paano ka gagaling niyan? Wala ka kasi sa tabi ko pagising ko, kaya hinanap kita. Halika, bumalik ka sa kama. Binuhat siya nito. James, hindi mo na ako kailangang buhatin. Kaya ko namang maglakad. Protesta niya. Saka ka na makipagtalo sa akin kapag magaling ka na. Marahang ibinaba siya nito sa kama. Saan ka ba nanggaling? Tanong niya. Galing ako sa orange farm. Kinuha kita ng orange. Ipinakita nito sa kanya ang basket na puno ng oranges. Wow! Sa akin lahat yan? Oo, kinuha talaga kita para gumaling ka agad. Sabi nito. Gusto mo bang ipag-squeeze kita ng orange? Kumuha siya ng isa. Hindi na, ngayon ko na lang kakainin. Kinuha nito iyon mula sa kanya. Ako na ang magbabalat. Ang sweet mo naman. Sa orange farm ka pa kumuha, bakit hindi ka na lang bumili? Nagpakahirap ka pa pumunta sa farm. Di ba mas malayo yun? Doon ako galing kahapon. Pumupunta ako roon kapag gusto kong mag-relax at mag-isip. Saka gusto ko talagang ipagpitas ka ng orange. I want to apologize for being a brute. Brute? Kailan ka ba naging brusko sa akin? Una, dahil napagbagsakan kita ng pinto noong unang beses tayong nagkita. Pangalawa, kapag nasusungitan kita dahil nagtatanong ka at dahil pinigilan kitang pumunta sa cave noong nakaraan, gusto kong ako mismo ang pumitas ng orange para may pakita ko ang sincerity ko. A simple sorry is enough, James. Hindi mo na kailangan gawin to, but I really appreciate it. Mas gusto pa niya ang hand-picked orange na bigay nito kaysa sa mamahaling regalo na natanggap niya mula kay Inigo at sa ibang nangligaw sa kanya. Am I forgiven, Jenna? Tanong nito. Iniumang sa bibig niya ang orange. Tumango siya. Isinubo niya ang piraso ng orange. Wala kang kasalanan sa akin. Kung tutuusin, ako ang dapat na mag-apologize sa iyo. Marami kasi akong inuurirat sa buhay mo. I should have kept my mouth shut. Hinaplos ng hintuturo nito ang gilid ng mga labi niya. Natural lang naman sa mga tao ang maging curious at magtanong. I'm just oversensitive. Siguro na-trauma rin ako dahil hindi ako makatakas sa media ng mga panahong gusto kong magluksa kay Joanna. That's why I hate being interrogated. Hindi na kita pipiliting magsalita next time. Mas magiging sensitive na ako sa emotions ng ibang tao. Mas importante yun kaysa ma-appease ang curiosity ko. No, kailangan kong sagutin ang lahat ng mga tanong mo. Pilit kong iniwasan ang mga iyon sa loob ng mahabang panahon. Itinago ko kung ano ang nararamdaman ko. Nagtago ako sa mga tao dahil ayokong usigin nila ako. Bakas ang sakit sa mga mata nito habang nagsasalita. Ginagap niya ang kamay nito. James, hindi mo kasalanan kung namatay man si Joanna. Maang na napatingin ito sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Sinabi ba sa iyo ni Ate Sapphire? Umiling siya. Martin told me, siya ang foreigner na inaigay ni Joanna sa kuweba. Nandito siya sa Sagada para dalawin si Joanna. Bumuntong hininga ito at saka tumayo. Nakaraan na iyon. Pero kinalimutan mo ang mga pangarap mo dahil sa kanya. Dahil ako ang dahilan kung bakit naglaho ang mga pangarap niya.
ang mga pangarap namin. Aksidente ang nangyari, James. You didn't push her to go. I did. 2 taon ko na siyang girlfriend at gusto niyang magpakasal na kami. Gusto rin niyang mag-quit ako sa taekwondo at magtayo na lang kami ng business dito. Pero hindi pa ako handang mag-settle down. I love my sport. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang iwan ang career ko. I have big dreams, Jenna. At hindi niya maintindihan iyon. Nagsiselos ba siya sa pagtataekwondo mo? Yes, hindi siya sanay na makita ako sa TV at pinagkakaguluhan ng ibang babae. She hated the idea of the press mobbing me. Wala raw akong oras para sa kanya. Kung ordinaryong tao raw ako, hindi mangyayari yun. Naiintindihan niya ito dahil pareho sila ng nararanasan. She was also considered a celebrity at pinagkaguluhan siya ng media nang maging girlfriend siya ni Inigo. Pero hindi siya naging insecure sa ibang babae o sa fans. Lahat ay iniintindi niya at tinatanggap. Kahit pa hindi maganda ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Pero kahit kailan, hindi umabot sa punto na kailangan niyang papiliin si Inigo sa kanya at sa career nito. Mahirap nga sigurong intindihin yon lalo na at simpleng tao siya. But at least, she love you as you are at hindi bilang celebrity. Pero iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Pinapili niya ako kung ano ang mas mahalaga sa akin. Kung career ko o siya. Magkikita dapat kami ng araw na iyon. She gave me an ultimatum. Kung darating daw ako, ibig sabihin ay siya ang pinili ko. Kung hindi, career ang pinaboran ko. Dapat pupunta ako pero may exhibition game kami noon. I tried to call her up pero hindi ko siya makontak. Naghintay pala siya sa akin. Hanggang sa napilitan nga siyang tanggapin ang trabaho na mag-guide sa mga turista dahil hindi ako dumating. Pero dumating ka pa rin? Tanong niya. The next day, gusto ko pa ring isalba ang relasyon namin. Only to find her dead. Anito, sa nanginginig na boses. Isinubsob nito ang mukha sa mga kamay. Na-retrieve na kasi ang mga rescuers ang katawan niya. I was mad. Galit ako sa sarili ko. Kung dumating lang sana ako, kung iniwan ko sana ang exhibition game at dumating ako sa oras, baka nasagip ko pa siya. It must have been hard losing everything. Dahil sa pagkawala ni Joanna, pati ang career, ay binaliwala na rin ito. Kaya siguro ayaw na nitong babanggitin pa ang anumang may kinalaman doon. Masakit din marahil para dito ang iwan ng isang propesyong minahal nito mula pagkabata, pero pinangatawan pa rin ito dahil gusto nitong parusahan ang sarili para mabawasan ang nararamdamang guilt. Taekwondo is your life, James. Hindi mo dapat isisi sa pagmamahal mo sa sports ang pagkawala ni Joanna. But Joanna was also my life. Kung naghintay lang sana siya ng kaunti, iiwan ko naman ang career ko para sa kanya. Pero iniwan niya ako. Siguro iyon ang ganti niya sa akin dahil mas minahal ko ang career ko kaysa sa kanya. Ikinulong niya ang mukha nito sa mga palad niya. Buhay ka pa, James. Hindi pwedeng habang buhay kang magtago rito. Punishing yourself won't wash away the guilt. Binigyan ka ng Diyos ng talento. Natural lang na gamitin mo yun. Isa pa, may dahilan ng Diyos kung bakit nawala sa iyo si Joanna. Pero sa palagay ko, hindi ito ang gustong niyang mangyari. Binibigyan ka niya ng pagsubok para mas maging matatag. Pero anong ginagawa mo sa sarili mo? I ruin it. Mapait na ngumiti ito. Pero naliwanagan na ako. Alam mo bang, ikaw ang unang taong nagkalakas loob na magsabi sa akin yan? How about your family? Tanong niya. Hindi naman siguro ito pinabayaan
lang ni Sapphire na magmonghe roon. They don't really know how I feel, na sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ni Joanna. Hindi naman kasi ako nagsasalita at hindi si Ate Sapphire ang tipo ng tao na namimilit. Alam niyang nasasaktan ako, kaya hinayaan niya ako na mapag-isa. Akala kasi niya ay iyon ang makakabuti sa akin. Paliwanag nito. Pinisil niya ang pisngi nito. At least natauhan ka na. It's time to get out of your shell. Marami pang naghihintay sa'yo. Masyado nang matagal ang 1 taon. Parang nakalimutan ko na kung paano kumilos sa dating mundong ginagalawan ko. But I want to move on. Tinapik niya ang balikat nito. That's right, James. Move on. Thanks for making me realize things, Jenna. Umiling siya. Pareho lang silang nagtatago sa lugar na iyon at umiiwas sa mga tanong at mapanuring mga mata ng publiko. Pero wala namang mangyayari sa buhay nila kung patuloy silang magtatago. Marahil ay panahon na para lumabas siya. Ako ang dapat magpasalamat, James. Thank you for trusting me, na kahit naiinis ka na sa kakulitan ko, nagtapat ka pa rin sa akin. I'm leaving now, Jenna. I must go back to Manila. Sabi ni Martin nang dalawin siya nito sa bahay. Pangatlong araw na siyang nakakalakad at noon na lang uli sila nagkita. I just want to see you before I go. Have you said goodbye to Joanna? Tanong niya. Tumango ito. Now I'm over the past and thanks for listening, Jenna. I wish we could see each other again. Of course, and I have your email address. I will keep in touch. Ginagap nito ang kamay niya at kinintalan iyon ng halik. Take care of yourself. I will. Niyakap niya ito. Thank you for being a nice friend. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman niya nang umalis ito. Malungkot siya dahil hindi niya ito makakasama ng matagal o maihahatid man lang. Wala na ang pamamaga ng paa niya, pero hindi pa niya maaaring ilakad iyon ng malayo. Masaya naman siya dahil tulad ni James, nagawa na nitong harapin ang multo sa kahapon nito. Nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Pwedeng pumasok? James, bakit hindi ka nalang tumuloy? Kanina pa bukas yan. Subalit hindi ito pumasok. Nanatili lang itong nakasandal sa hamba ng pinto. Seryosong nakatitig sa kanya. Naniligaw ba sa iyo yun? Si Martin? No. Nagpaalam lang. Bakit mo naitanong? Bahagyang tumalim ang mga mata nito. Mukhang sweet na sweet kayo. Hinalikan ka pa niya sa kamay at niyakap mo pa siya. Tumaas ang isang kilay niya. Ano ngayon kung niyakap ko siya? Nagsiselos ka ba? Nag-iwas ito ng tingin. Bakit ako magsiselos? Hindi naman kita girlfriend. Hindi rin kita nililigawan. Pero hindi mo sinabing hindi mo ako type. Crush mo siguro ako. Biro niya. Umasim ang mukha nito. Puro ka talaga kalokohan. Tumawa siya nang mapansin ang pamumula ng mukha nito. Uy, nagbablush siya. Crush mo nga ako. Hindi kita crush. Bakit pinanood mo kami ni Martin kanina? Hindi niya maiwasang kiligin. Hindi niya naisip na pagseselosa nito si Martin. Nakibit balikat ito. Wala lang. Crush mo ba siya? Lumapad ang ngiti niya. Gusto mo bang malaman kung sino ang crush ko? Tumango ito. Sino nga? Umupo siya sa kama. Moreno ang crush ko. Almost 6 feet ang height niya at maitim ang buhok. Nahawakan nito ang sariling buhok. Hindi ba blonde si Martin? Nangalumbaba siya at tinitigan ito. Chocolate brown ang mga mata niya. Sabi pa niya. Blue eyes si Martin. Nakagat niya ang ibabang labi at pinagmasdan ang kabuuan nito. Nakasuot siya ng black t-shirt at stonewash na jeans. Tumingin ito sa sariling damit.
Kapag kuwan ay naghihinalang, ibinalik nito ang tingin sa kanya. Jenna, and he's so sexy when he's wearing a dobok. Iyong taekwondo uniform. Alam mo na ba kung sino siya? Na may wang ito. Are you teasing me? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumayo. Ganito pa nga ang ginagawa niya sa una niyang commercial. Yeah! Aniya at saka sumipa. Pilit niyang ginaya ang roundhouse kick nito. Ngunit napaigik siya sa sakit nang ang may pinsalang paa ang naitapak niya. Nawalan siya ng panimbang kaya muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at maagap ito. Niyakap siya nito sa baywang at inalalayan. Ilang saglit niyang nakalimutang huminga. Minsan nang naglapat ang mga katawan nila noong pasanin siya nito mula sa falls. Pero may iniinda siyang sakit noon at binabalot din ng takot. Hindi katulad ngayon na aware siya sa maskuladong pangakantawan nito. Dama rin niya ang magkahalong init at kuryente na nananalaytay sa buong katawan niya. Hindi ka pwedeng basta na lang sumipa. You need to know how to kick properly. Kung hindi, may strain ang muscles mo. At hindi ka pa pwedeng magsisipa ngayon. Anito, maingat na ibinaba siya nito sa kama. Tuturuan mo ba ako kapag magaling na ako? Ay, natigilan nito. Hindi bagay sa iyo ang makapasa. Subalit, alam niyang hindi iyon ang dahilan. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sana bumalik ka na sa taekwondo, James, para crush na uli kita. Natigilan nito. Ngunit kapag kuwan ay ngumiti rin. I'll think about it. Naalimpungatan si Jenna sa ingay sa labas ng bahay. Nang dumungaw siya sa bintana, ay bumungad sa kanya si James. Wala itong suot na t-shirt, katulad ng nakagawian nito tuwing umaga. Lalo tuloy gumanda ang gising niya. Babatiin sana niya ito na humaginit ang sipa sa pisngi ni James na mabilis namang nailaga nito. Galing iyon sa isang lalaki na halos kasing tangkad nito at katipo ng katawan. Itigil ninyo yan! Sigaw niya. Subalit walang sinuman ang nakinig sa kanya dahil nagpakawala ng sipa si James at nagpatuloy ang mga ito sa paglalaban. Sino ba ang lalaking ito at kinailangang harapin ni James? Hindi pa nga handa si James na bumalik sa pagtataekwondo. Ngayon ay nakikipag-away na ito. Hindi siya papayag na masaktan ito. Kailangan niyang pigilan ang mga ito. Hinablot niya ang roba at nagkukumahog na bumaba. Napatili siya nang ang lalaking kalaban ni James ang sumipa na nasangga naman ni James. Tama na yan! Saway niya sa mga ito. Layuan mo si James o ipapadampot kita sa pulis. Huh? Natigilan sa pagsipa ang lalaki. Lumingon ito sa kanya. Parang gulat na gulat pa ito sa mga pinagsasabi niya. Subalit napaigik ito sa sakit nang tumama sa panga nito ang sipa ni James. Aray! Sigaw nito. Sapo ang nasaktang panga. Matalim ang tinging ipinukol nito kay James. Bakit mo ginawa yun? Naglalaban tayo kung saan-saan ka tumitingin. Nakangising sabi ni James. Nakangiting tumingin ito sa kanya. Gising ka na pala, Jenna. Mabilis na dinaluhan niya ito at hinaplos ang pisngi nito. Are you okay? Hindi ka ba niya sinaktan? Gusto mo bang gamutin ko ang sugat mo? Wala siyang sugat, miss. Ako nga ang napuruhan niya, sabi ng lalaki. Ikaw siguro si Jenna. At sino ka naman? Nakasimangot na tanong niya. Kahit nagwapo rin ito, hindi siya papayag na saktan nito si James. Mas mabuti pang umalis ka na dahil tatawag talaga ako ng pulis at ipapadampot kita. Mahinang napamura ang lalaki habang hinahaplos ang nasaktang panga. Ako na nga ang napuruhan, ako pa ang ipapapulis. Saan mo ba napulot to? Tumawa si James. Jenna, meet my cousin Rohan.
Siya ang asawa ni Ate Kimberly. Kuya Rohan, kilala mo na siguro si Jenna. Kapatid siya ni Ate Jimara. Nagulat siya sa sinabi nito. Pinsan mo siya? Bakit kayo nag-aaway? Sino naman ang may sabi na nag-aaway kami? Hindi maipinta ang mukhang sabi ni Rohan. Ang mga babae talaga. Hey, anong nangyayari sa inyo? Tanong ni Kimberly na lumabas mula sa bahay ni na James. May hawak itong sandok sa isang kamay at may kalong namang bata sa kabila. Nagising si Heaven sa ingay ninyo. Nagpa-practice kami ni James nang sumingit siya. Pagsusumbong ni Rohan. Kaya ka may pasa? Tanong ni Kimberly. Oo. Hindi iyon kasalanan ni Jenna. Protesta ni James. Hindi ka kasi nagko-concentrate sa laban natin kaya ka tinamaan. Nagulat lang ako dahil sinabi niyang ipapadambot daw niya ako sa pulis. Malay ko ba namang sisipain mo ako? Akala ko tumigil ka na rin. Reklamo pa rin ni Rohan. Okay, tama na ang pagtatalo. Awat ni Kimberly sa mga ito. Ituloy na lang ninyo ang practice ninyo. Are you sure na okay ka lang dito, James? Nag-aalalang tanong niya. Tumango ito. Pumasok ka na sa loob dahil baka magkasugat ang paa mo. Ang paa ko? Tanong niya at niyoko ang sariling mga paa. Nagulat siya nang makitang wala siyang suot na tsinelas. Sa pagmamadali niya at sa takot na masaktan ito, ay nakalimutan niyang magsuot ng tsinelas. Mabuti pa ngang pumasok na ako sa loob. Nakakahiya. Napaghahalatang masyado siyang concern kay James o baka isipin ng mga ito na in love siya sa binata? Gusto mo bang tulungan ako maghanda ng breakfast, Jenna? Nakangiting tanong ni Kimberly. Sure, babalik din ako, sabi niya. Saka siya bahagyang bumaling kay Rohan na masama pa rin ang tingin sa kanya. Sorry sa pagsingit ko. Pabalik na siya sa bahay nang pigilan siya ni James sa kamay. Salamat sa concern mo, Jenna. Wala yun. Galingan mo na lang. Salamat sa pasa. Parinig ni Rohan na sinagot nila ni James ng tawa. It was good to see him smile again. She was starting to see the old James she used to admire. Hindi maiwasang mapapitlag ni Jenna kapag nakikita ang pagtama ng sipa ni Rohan kay James. Nanunood siya mula sa bintana ng kusina habang naghihiwa ng red bell pepper para sa omelette. Kung panunuorin mo ng panuorin si James, wala kang matatapos na trabaho. Malamang, mahiwa mo pang kamay mo. Sabi ni Kimberly na bumalik sa kusina pagkatapos dalhin sa kwarto ang 6 na buwang gulang na anak na si Heaven. May sariling bahay ang mga ito sa poblasyon at naroon din ang private clinic nito. Pero nakiusap daw si James na doon muna ang mga ito habang nagtitraining ito at si Rohan. Kaya parang pahinga na rin daw nito ang pagpunta roon dahil laging hektik ang trabaho nito sa clinic. Hindi ko kasi matiis, aniya. Ipinagpatuloy ang paghihiwa. Ikaw, sanay ka na bang makita silang ganyan? Naging sparring partner sila nang pumunta si Rohan sa Amerika. Kahit mas bata si James ng 4 na taon sa kanya, magkatapat ang galing nila sa martial arts. Yun nga lang, mas nag-excel si Wushu, si Rohan at si Taekwondo James. Kahit paano, sanay na akong makita sila sa ganyang hitsura. Hindi kasi ako sanay na nakikitang nasasaktan si James. To think na gusto niyang bumalik ito sa pagtataekwondo. Pero ayaw pa rin niyang makitang tinatamaan ito ng sipa. Parang dibdib niya ang tinatamaan. Hindi mo ba siya nakikitang lumaban kahit sa TV? Tanong ni Kimberly. Iba sa TV at iba sa personal. Kapag sa TV, para siyang hero. Invincible siya. Na kahit alam kong nasasaktan siya, hindi ko masyadong nararamdaman dahil alam ko na mananalo rin siya sa huli. Kaya nga ayoko siyang panoorin ng personal dahil hindi ko kakayanin. Hindi ko kayang aktwal na makita kung paano siya magkapasa.
Tumawa ito ng mahina. Noong una, ayoko ring manood ng laban ni Rohan. Hindi naman kasi floor exhibition ang nilalabanan niya, kundi sa sparring din siya. In full combat. Mas gusto niya ang action. At sa tulad ni Rohan, mas natutuwa siya kapag nagkakapasa siya. Lalo siyang nagiinit lumaban. Paglingon niya sa labas ay tinamaan ni James si Rohan sa ulo. Na sinagot naman ni Rohan ng isang sipa sa tagiliran. Mukha namang sanay ka na, pero hindi ka ba natatakot sa laban nila ngayon? Hindi ba natin sila pipigilan? Hindi mo ba gagamutin si Rohan? Pagkatapos na ng laban ko siya gagamutin. Hindi ka naman pwedeng makialam sa laban nila. Pero practice lang naman yan katwiran niya. Kung siya ang masusunod, gusto na niyang patigilin ang mga ito. Pinisil nito ang balikat niya at nakangiting pinagmasdan sina James at Rohan. They're like warriors, Jenna. Spectator ka lang at wala kang karapatang mag-intrude sa battle arena nila. It's not good for their ego to be rescued by a woman. Lalo na at kasagsagan ng laban, dapat ipakita mo na confident ka na kaya nilang ipanalo ang laban. Paanong mga pasa nila? Nagkibit balikat lang ito. Natural lang naman yon sa laban, hindi ba? Kung gusto mo talagang suportahan si James, dapat masanay ka na. And keep in mind that yung mga pasa ay marks of their strength. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung masasanay ako. Ganyan talaga ang in love. Hindi madaling tanggapin na nakikita mong nasasaktan ang taong mahal mo. Mahal? Bulalas niya. Kailan lang kami nagkakilala? Huwag ka nang mag-deny, in love ka kay James. Saka hindi naman masusukat sa panahon para matiyak mo na mahal mo ang isang tao. Love just grows every day. And before you know it, hindi ka na makakawala. You're hooked. Hindi siya makatingin ng direkta rito dahil alam na nito ang totoo. Ayokong malaman niya. Hindi ko kayang palitan si Joanna sa puso niya. Just be patient, Jenna. Kung magiging matyaga ka lang, mapapansin din niya ang pagmamahal mo kahit hindi mo sabihin. Aray! Dahan-dahan lang. Angal ni James nang dampian ni Jenna ang antiseptic ang pasa nito. Hapon na noon at tapos na ang training nito at ni Rohan. Sa terrace niya ginagamot ito. Parang mas sumakit ng gamutin mo. Sorry kung bakit kasi nagpatama ka kay Rohan. Saka kasi simula mo palang uling mag-training, iyong malupit na agad ang kinuha mong kasparing. Hindi enjoy ang training kung hindi magaling ang kasparing ko. Depensa nito. Saka natural lang natamaan ako dahil sparring yun. Saka mas marami pang pasa si Kuya Rohan, kaya okay lang sa akin. Ibig sabihin, mas magaling ka sa kanya? Hindi. Sinadya niyang magpatama sa akin. Nagtaka siya. Bakit naman niya sasadyain? Masakit yata yun. Tingnan mo. Anito. Itinuro nito sina Rohan at Kimberly na naggagamutan din sa terrace ng bahay ni James. Sweet ni sweet ang mga ito at bawat pasa ni Rohan ay nahalika ni Kimberly. Niiinggit ka naman, aniya. Diniina ng pasa nito. Aray! Igik nito. May galit ka yata sa akin . Nagko-concentrate siya sa paggamot sa pasa nito. Ang totoo ay naiinggit din siya kina Kimberly at Rohan. Kung pwede lang, siya pa ang magpipresenta kay James na halikan ang pasa nito. Hindi ba ginagamot ni Joanna ang mga pasa mo noon? Umiling ito. Ayaw niyang manood ng mga laban ko. Masyado raw glamoroso ang mundo ko. She said she couldn't fit in. Kaya kung may pasaman daw ako, tiisin ko na lang daw. Saka may professional medical team na gagamot sa akin. Kung ako ang girlfriend mo, lagi akong manunood ng laban mo. At ako mismo ang gagamot sa mga pasa mo. Mahirap na, baka may ibang magpresenta. Kaso, baka ipapulis mo ang mga kalaban ko. Kinurot niya ito sa braso. Nang iinis pa, ayoko na ngang maalala yun. Aray!
Hinawakan nito ang bahaging kinurot niya. Masakit? Nag-aalalang tanong niya. Pulos pasa nga pala ito. Hindi na dapat niya pinatulan ang pagbibiro nito. Dito ba? Tiningnan niya ang braso nito. Hindi, dito masakit. Anito, itinuro ang pasa sa gilid ng mga labi. Diyan kasi ako ginantihan ni Kuya Rohan kanina nang guluhin mo ang laban namin. Anong gusto mong gawin ko? Kinakabahang tanong niya. Hipan mo lang para hindi masyadong masakit kapag nilagyan ng gamot. Iihip lang? Kunwa ay dismayadong tanong niya. Ang akala kasi niya ay gagayahin nila ang ginagawa ni na Kimberly at Rohan. Sayang. Oo, ayaw mo? Oo na, hihipan ko na. Inilapit niya ang mukha nito. Jenna, hindi mo nababanggit sa akin kung may boyfriend ka na. Natigilan siya subalit ipinagpatuloy rin ang ginagawa. Boyfriend? Wala akong boyfriend. Bakit? Gusto mong manligaw? Halatang nagulat din ito sa tanong niya. Kapag kuwan ay ngumiti ito, ngunit hindi na nagsalita. Nahiya tuloy siya kung bakit kasi naitanong pa niya iyon. Baka isipin nito na gusto niyang ligawan siya nito. Nagawa lang niyang lumayo rito nang maramdaman niya ang pagpatak ng ulan. Tumuwid siya ng tayo at inimis ang first aid kit na ginawa niya sa paggamot dito. Pumasok na tayo sa loob. Nakapasok na siya sa bahay nang mapansin niyang hindi ito sumunod sa kanya. Nang lingunin niya ito ay nasa terrace pa rin ito, nakatingala sa langit at hinahayaan ang sarili na babasa ng ulan. Anong ginagawa mo riyan? Nagpapaulan. Humarap ito sa kanya at inilahad ang kamay. Halika, samahan mo ko. Tinanggap niya ang kamay nito. Ano naman ang gagawin natin dito sa gitna ng ulan? Magkakasakit tayo rito. I'll tell you a story about me and the rain. Alam mo ba na umuulan nang ipanganak ako? At umuulan din nang manalo ako sa unang taekwondo competition na sinalihan ko noong 9 years old ako. At kapag mas malakas ang ulan, mas ganado akong lumaban. Kung titingnan mo ang record ko, halos lahat ng laban na napanalunan ko ay nangyari ng umuulan. Naaaliw siyang pagmasdan nito habang nagkukwento. So, gustong-gusto mo pala kapag umuulan? Kasi nangyayari ang lahat ng magagandang bagay sa iyo kapag umuulan? Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Correspondent ang papa ko sa States. He was killed when I was 5, and my older brother was kidnapped. Umuulan nang mangyari iyon. Hindi na natagpuan ng kapatid ko. Hindi namin alam kung buhay pa o patay siya. At alam mo rin siguro na namatay si Joanna habang umuulan. Nawawala ang mga mahal ko sa buhay nang umuulan. Pinisil niya ang balikat nito, saka tumingala sa langit. She revealed at the sensation of the cool rain on her face. Ganoon naman talaga, hindi ba? Maraming bagay ang dumarating sa atin. May mabuti, may hindi. Katulad ng ulan, sometimes it brings a blessing, sometimes a curse. Pero hindi natin pwedeng isuko ang mabubuting bagay na nakukuha natin sa ulan dahil lang natatakot tayo na may kapalit iyon. Totoo, nasasaktan tayo, but later on, it washes away the pain. At makakapagsimula ka rin ng bagong buhay, kaya hindi ka dapat makadama ng lungkot kapag umuulan. Pagkatapos, sisikat din ang araw. I know, ginagap nito ang kamay niya. Hindi naman natatapos ang mabubuting ibinibigay ng ulan, hindi ba? Nawala nga siguro sa akin si Joanna dahil sa ulan. Pero nakilala naman kita. Napalingon siya rito. Ako? Hindi ba pulos nga kamalasan ang dala ko sa'yo? Sa una siguro, kinulo mo ang buhay ko. Nananahimik ako rito but you keep on asking me questions that nobody dared ask. But in a way, you also showed me that I still have a life.
na marami pang darating na ulan sa buhay ko. Mabuti man o hindi ang hatid niyon. Kaya ko yung harapin. I hope you will be a part of my new life. Naparalisa siya nang kintalan siya nito ng magaan na halik sa mga labi. Simple lang ang halik na iyon, ngunit mabilis na tumatak sa puso niya. And she couldn't believe it. He asked her to be a part of his new life. Noon niya naramdaman na kahit paano ay espesyal siya rito. Hinawakan niya ang kamay nito. I will always be here for you, James. At kung hahayaan lang siya nito, nais sana niyang maging bahagi ng buhay nito sa habang buhay.